Aarangkada na ulit ang pagpupulong ng Bicameral Conference Committee tungkol sa 2026 budget matapos makansela kahapon dahil sa hindi mapagkasunduan sa DPWH budget. Live mula sa Bicam venue sa PICC si Amor Santos. Amor, kamusta ang sitwasyon dyan? Menchu, higit 2 oras ng delayed itong BICAM meeting na nagsasapinal sa panukalang 6.793 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Alas 4 ng hapon dapat yung schedule niyan, and nandito na rin naman sa PICC yung mga mambabatas. Nakita natin sila kanina discussing meeting amongst themselves doon sa venue ng BICAM hanggang sa lumabas na nga doon sa hall yung mga senador at bumalik kani-kanina lang mga 10 minutes before 6 p.m. pero hanggang sa ngayon ay hinahantay pa rin natin yung pagsisimula nitong BICAM meeting. Una nang sinabi ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian na hindi muna tatalakayin ang kontrobersyal na budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil inaaral pa raw ng opisina niya yung bagong data mula sa ahensya. Kaninang umaga naglabas ang DPWH ng apology at inaming kulang ang datos na isinumite sa Senado tungkol sa presyo ng construction materials dahil kada rehiyon ang ibinigay nito at hindi maaaring gamiting basihan para malaman kung magkano ang overpricing at magkano ang dapat ikaltas na pondo sa kada proyekto. Ang inaapela ng DPWH maibalik yung 45 billion pesos na kinaltas ng Senado dahil iniutos naman daw ni Secretary Vince Dizon sa mga engineer na tiyaking walang overpricing sa mga proyekto. So, binavalidate namin yung data, tapos ini-encode namin yun sa almost 10,000 projects. Tingnan ko muna kung anong lalabas dun sa binigay ng DPWH. So still deadlock for DPWH? Deadlock pa rin, sir. For now. Sir, pag-listong na yun? Pero antayin niyo muna lumabas yung aking yung analysis na ginagawa. Bukod sa DPWH budget, kontrobersyal din ang Farm to Market Roads o FMR sa ilalim ng Department of Agriculture. Ibinunyag ni Senador Kiko Pangilinan na may 8 billion pesos na mga farm to market road projects na walang coordinates at iba pang impormasyon. Kasama na raw yan sa 33 billion pesos na inaprobahan ng BICAM para sa FMR na planong ipareconsider ni Pangilinan. Sabi pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mas mabuti ng reenacted ang budget mula January or kahit sa first quarter kaysa magpasa ng isang corruption-ridden budget. Ibig sabihin ng reenacted, gagamitin yung 2025 General Appropriations Act hanggang walang naipapasang budget para sa 2026. Pero walang mga bagong proyekto dahil nagasta na ito sa kasalukuyang taon. There's nothing wrong with that. The United States, 120 days yata, wala silang budget for 120 days at inayos lahat ng gusot. I'm not saying we will take 120 days, what I'm saying is, ayusin natin yung budget, di ba? Nakita naman natin, sila na mismo nagsasabing overpriced, tapos ilalagay pa rin natin. Sir, Hindi naman tayo naaawa sa taong bayan. Giit naman ni Gatchalian ay may panahon pa para maipasa yung budget bago matapos ang taon para maiwasan yung reenacted budget. Open daw yung mga mambabatas, yung mga senador, specifically na magtrabaho kahit December 23, 24, 26, kahit holidays or weekends para ma-meet yung deadline na yan. Pero yung una nilang target ay ma-ratify yung final na BICAM report by Monday or December 22. Balik sa'yo. Maraming salamat, Amor Santos, nag-uulat live mula Pasay City.